Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 481. Marques Ding. Nang marinig iyon, nanlamig ang pawis ni Nathan Siong. Napuksa ang kapatiran ni Marques Ding, at dapat sanay hindi ito kumalat sa distrito ng Jiangnan. Gayunpaman, mabilis itong naapula. Si Marques Ding ay hindi basta maliit na grupo. Isa siya sa 5 dragon ng distrito ng Jiangnan. Ngunit dahil sa kanyang pagkalipol, ang distrito ng Jiangnan ay napunta sa 4 na natitira, at sila na ngayon ang 4 na pangunahing Panginoon. Gayunpaman, ang pagkalipol ni Marques Ding ay nagdulot ng pagkagulat sa ilang mga Panginoon. Hindi nila alam kung sino ang pumatay kay Marques Ding, na nasa timog ng distrito ng Jiangnan ng mahigit 10 taon. Bukod dito, ayon sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan, nangyari ito sa loob lamang ng isang araw. Ang teritoryo ni Marques Ding, kasama ang kanyang mga tauhan, ay lahat ay nasakop. Ang pinaka-nakakagimbal na pangyayari ay ang sabay-sabay na pag-atake sa pinakamalaking pamilya sa South Jiangnan District, ang pamilyang Ning. Pati ang Ning Family Ancestral Hall, simbolo ng Great Jiangnan District, ay sinunog. Lahat ng ito ay nangyari sa loob ng isang araw. Kung pag-uugnayin ang mga pangyayaring ito, malinaw na iisang grupo ang nasa likod nito. Una si Marques Ding, tapos ang pamilyang Ning. Ang ganitong kapangyarihan ay lampas sa kakayahan ng ibang mga Panginoon tulad ni Nathan Siong. Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Nawasak nga ba si Marques Ding? Dahil sa posibilidad na iyon, nagpanik si Nathan Siong at tinanong ang binatang nakatingin sa kanya ng may di makapaniwalang ekspresyon. Ngumiti si Andrew Cheng, isang walang pakialam na ngiti, at sinabing, "Oo." Boom! Ang sagot na iyon ay nagparalisa kay Nathan Siong. Siya iyon. Paano? Imposible. Natarante si Nathan Siong, tahimik sandali, at saka malamig na nagsalita, "Pinagluloko mo ba ako? Sabihin mo, ikaw ba ang misteryosong taong pumatay kay Marques Ding?" Hindi makapaniwala si Nathan Siong na narinig ni Andrew Cheng ang balita at nagpapanggap na walang alam. Paano naman kaya? Isang taong may ganitong kapangyarihan at kakayahan ay napakabata. Imposible. Maniwala ka man o hindi, katotohanan iyan, walang pakialam na sabi ni Andrew Cheng, ang mga matay puno ng determinasyon. Nagulat si Eugene Mao sa gilid ng marinig ang sinabi ni Andrew Cheng. Alam niya ang tungkol kay Marques Ding, at alam niyang ang misteryosong taong iyon ay hindi basta-basta. Napansin ang paggalang ni Oliver Lee kay Andrew Cheng, nag-isip si Eugene Mao. Siya nga ba iyon? Tumawa si Nathan Siong, ang boses ay puno ng galit, kung gayon, gusto kong makita kung paano mo mapapatunayan na ikaw ang taong iyon. Sumugal tayo. Ako, si Nathan Siong, ang unang susugal sa iyo. Pagkalipas ng 2 araw, gusto kong makita kung paano mo kakainin ang 4 kong pangunahing puwersa sa distrito ng Jiangnan. Pagkatapos noon, tiningnan ni Nathan Siong sina Andrew Cheng at Oliver Lee, kumaway, at umalis sa lobby kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi niya kayang husgahan agad ang pagkakakilanlan ng lalaki, kaya umalis na lamang siya. Habang pinapanood si Nathan Siong na umalis, lumapit si Oliver Lee at nagpaumanhin, "Mr. Cheng, patawarin ninyo ako. Hindi ko inaasahan na ganoon pala kalakas si Nathan Siong." Pinunasan ni Oliver Lee ang pawis sa kanyang noo. Natatakot siya sa posibleng mangyari. Bukod pa rito, ang Underground Chamber of Commerce ay gaganapin pagkalipas ng 2 araw. Kung magkakaroon ng gulo, hindi maganda. Ipinatong ni Andrew Cheng ang mga kamay sa likod at tiningnan ang likod ni Nathan Siong, medyo hindi nasisiyahan, at nagtanong, "Nathan Siong, may impormasyon ka ba sa kanya?" Nagalit si Andrew Cheng. Hindi siya pumatay ng tao. Ngunit kay Nathan Siong, hindi siya magpapabaya. Mapanganib ang lalaking ito. Hindi niya hahayaang manatili ito sa paligid niya. Nagmadaling sumagot si Oliver Lee, "Oo, si Nathan Siong ay nagsimula sa magulong mundo. Maraming ginawa siya at nagtiis ng maraming taon. Nangyari na makipag-away siya sa ibang mga puwersa sa distrito ng Jiangnan. Tumulong sa mga kapatid, nakipag-away sa kanyang amo, lahat ng uri ng marahas na gawain. Pumasok siya sa negosyo ng real estate, may mahigit 1 bilyong ari-arian, at marami ang nasa ilalim niya. Ikatlo siya sa distrito ng Jiangnan." Ibinigay ni Oliver Lee ang impormasyon kay Nathan Siong. Nakinig si Andrew Cheng, hinawakan ang baba, at nagtanong, sino ang kanyang dating amo? Si Baron Lau. Kilalang tao siya sa distrito ng Jiangnan. Sumunod siya sa landas ng sibil at martial arts.
Mabuti siyang tao at kapatid. Mayroon siyang katapatan at pagmamahal sa kapwa. Ngunit nakisalamuha siya sa maling tao. Nakakulong pa siya ngayon. Kung tama ang pagkakaalala ko, malapit na siyang makalaya. Bahagyang nag-aalangan si Oliver Lee. Baron Lau. Dahan-dahan na binigkas ni Andrew Cheng ang pangalan, nag-isip sandali, at sinabi kay Oliver Lee, maghanap ng paraan para mailabas siya. Tiningnan ni Oliver Lee si Andrew Cheng nang may pagdududa, Mr. Cheng, may plano po kayo. Ngumiti si Andrew Cheng, kung bibigyan ko si Baron Lau ng pagkakataong maghiganti, papatayin kaya niya si Nathan Siong. Oo. Tumango si Oliver Lee, alam ng lahat na pagkatapos pagtripan ni Nathan Siong si Baron Lau, ninakawan niya ang teritoryo nito at kinuha ang asawa, pati na ang 18 taong gulang na anak na babae nito. Magkaaway sila ni Nathan Siong. Ayon kay Alex Lau, ang mga tauhan niya, basta't makatanggap si Baron Lau ng impormasyon, papatayin niya si Nathan Siong pagkalabas niya ng bilangguan. Tumango si Andrew Cheng, may ngisi sa labi, gawin mo na. Pagkatapos ng Underground Chamber of Commerce, ayokong makita pa si Nathan Siong. Sinunod ni Oliver Lee ang utos at agad na nag-utos. Ngunit nagtanong pa rin siya, Mr. Cheng, kung ayaw ninyo si Nathan Siong sa inyong paningin, bakit ninyo pa ilalabas si Baron Lau? Andrew Cheng, wala ng pangalan ang guro. Ipinagpaliwanag iyon kay Oliver Lee. Maya-maya, sa tulong ni Eugene Mao, nanatili si Andrew Cheng sa Yingfeng Restaurant. Sa ikapitong palapag, sa isang marangyang silid. Kakatapos lang ni Nathan Siong makipagtalik sa dalawang magagandang babae. Nakasuot siya ng bathrobe, nakatayo sa harap ng malaking bintana, at umiinom ng alak. Sa likuran niya, isang lalaking may tato at ngumunguya ng gum, malaki ang ulo at matipuno ang pangangatawan, ay nakatingin sa mga babae sa kama at sinabi kay Nathan Siong, Kuya, yung tangabang lalaki, yun ba yung mayamang inimbitahan ni Oliver Lee? Ininom ni Nathan Siong ang alak at sumangot ng malamig, alamin ninyo. Sa Underground Chamber of Commerce, kakainin ko si Oliver Lee. Sino ang mahahanap ni Oliver Lee? Isang batang may sanggol, napakalaki talaga. Nanunuya ang lalaki, ano ang gagawin natin? Ibinaba ni Nathan Siong ang baso at tiningnan ang Luofeng Town sa labas. May galit sa kanyang mga mata, maghanap ng mga tauhan, kunin ang bata, at tapusin na ang lahat. Sige. Umalis ang lalaki. Awayin mo ako, gusto kong makita kung mayroon kang 3 ulo at 6 na braso. Malamig na sabi ni Nathan Siong, ang mga matay puno ng pagnanais na pumatay. Kabanata 482. Si Andrew Cheng ay naglalaro kasama ang anak sa silid, ngunit hindi niya alam na siya ay tinitigan ni Nathan Siong. Sina Oliver Lee at Lilibet Chan ay nasa silid din, tinatalakay ang usapin ng Underground Chamber of Commerce pagkaraan ng 2 araw. Mr. Cheng, may kabuuang 14 na puwersang nasa ilalim ng lupa ang kalahok sa Underground Chamber of Commerce na ito. 13 sa kanila ay, 4 sa Gangnam area, 3 sa Kyoto, at 6 sa Jinling. Ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay ang Kyoto Hanjie, Jinling Mengyo, at ang pinagsamang puwersa ng 4 na pangunahing Panginoon sa distrito ng Dojangnan. Idinetalye ni Oliver Lee ang impormasyon, at medyo seryoso ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, ang Kyoto Hanjie at Jinling Mengyo lamang ay sapat na upang mapaindek ang mga kalaban. Ang ganitong puwersa ay hindi isang bagay na maaaring baliwalain ng maliit na Xianjiang Oliver Lee. Kaya naman, labis na nag-aalala si Oliver Lee tungkol sa nalalapit na Underground Chamber of Commerce. Tinukso ni Andrew Cheng ang anak at nakangiting nagtanong, marami lang ba? Walang pakialam si Andrew Cheng sa pamilyahan ng Kyoto. Kung ang mga negosyanteng Koreano ay mayroon pang ibang plano, hindi sila makikipagkompetensya sa kanilang sarili. Marahil, maaaring makatulong pa rin ang mga negosyanteng Koreano. Ibinaba ni Oliver Lee ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay mapurol, at sinabing, ang 14 na puwersa ay maliwanag na bahagi lamang ng mas malaking larawan, at mayroong mas malalaking puwersa sa likod ng mga eksena. Ayon sa aking nalalaman, mayroong isang malaking pamilya sa likod ng Jinling Mengyo. At sa pagkakataong ito, ang 4 na malalaking pinuno ng distrito ng Jiangnan ay nagtutulungan din. Si Oliver Lee ay hindi sigurado, at hindi niya inaasahan na ang Underground Chamber of Commerce ngayong taon ay napakakomplikado. Noong nakaraan, simple lang ang paghahati ng interes ng iba't ibang distrito sa pamamagitan ng ilang puwersa. Ngunit ang Underground Chamber of Commerce ngayong taon ay malinaw na naiiba sa nakaraan.
Parang mayroong isang lihim na pakikipagkalakalan. Matapos pakinggan ang mga salita ni Oliver Lee, tumayo si Andrew Cheng at lumapit upang kunin ang impormasyon mula kay Lilibet Chan at sinuri ang mga larawan ng apat na pangunahing Panginoon sa Jiangnan District. Shenlong Club, Arnold Huang. Fengkai Group, Morando. Palasyo ng Kagandahan, Yukizin. Zengren Group, Nathan Xiong. Sa 4 na taong ito, ang pinakakaakit-akit kay Andrew Cheng ay si Yukizin sa Beauty Palace. Isang babae. At ito ay isang napakagandang babae. Yukizin. Binulong ni Andrew Cheng ang pangalan at nagtanong, gaano karami ang alam mo tungkol sa babaeng ito? Sumulyap si Oliver Lee at umiling, Mr. Cheng, si Yukizin ay napaka-misteryoso. Walang nakakaalam ng kanyang mga detalye. Ang alam lang natin ay nasa eroplano siya sa Jiangnan District at itinatag ang Beauty Palace sa loob lamang ng 3 taon. Naging ikatlong hegemon na siya sa distrito ng Jiangnan. Ayon sa mga alingaw-ngaw, may mga malalaking tao sa likod niya. Mahiwagang babae. Bahagyang ngumisi si Andrew Cheng, at tumingin sa babae sa larawan. Napakapamilyar niya. Pareho siya ng mukha ni Mina Yang. Kambal. Kawili-wili. Suriin, gusto kong malaman ang lahat ng detalye niya sa lalong madaling panahon, kasama na ang mga taong nasa likod niya. Seryosong sabi ni Andrew Cheng. Medyo napahiya si Oliver Lee at nagsabi, Mr. Cheng, para sabihin ko sa iyo ang totoo, tungkol kay Yukizin, maraming beses na siyang sinuri, ngunit walang nakitang bakas. Misteryoso siya. Sinuri rin siya ni Lilibet Chan noon, ngunit wala siyang nakitang kapakipakinabang na impormasyon. Hindi nahanap. Sumimangot si Andrew Cheng, malalim ang iniisip, malamig ang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas ni Andrew Cheng ang telepono at nag-dial ng isang numero, mahinang nagsabi, suriin mo ang aking tao, si Yukizin. Gusto kong malaman ang lahat ng impormasyon niya, kasama na ang kanyang mga kamag-anak. Sige. Sa kabilang linya, isang malalim at mariin na boses. Xiangjiang, sa isang lugar sa kalye. Isang lalaking nakasandaw sa dingding, nakasuot ng itim na damit, matangkad at matipuno, matigas at malamig ang mukha, at matalas ang mga mata. Ibinaba niya ang telepono, nagbuga ng usok, at pinitik ang sigarilyo sa kanyang kamay. Grabe! Ang sigarilyong iyon ay direktang nahulog sa basurahan sa kabilang kalye. Pagkatapos nito, nagsuot siya ng sombrero at nawala sa karamihan. Sa pagbabalik tanaw kay Andrew Cheng, pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi niya kay Oliver Lee, ihanda ang mga tauhan natin, kung sakali. Nanginginig si Oliver Lee, at halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Matapos tingnan si Lilibet Chan, tinanong niya si Andrew Cheng, ilang tao. Itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kilay at tumingin sa papalubog na araw, sinabing, lahat. Lahat. Nagulat si Oliver Lee. Lahat ng kanyang tauhan ay pinakilos, daan-daang tao. Tiyak na maakit nito ang atensyon ng maraming tao. Magdudulot ito ng hindi kinakailangang kaguluhan. Anong ginagawa ni Mr. Cheng? Nagtaka si Oliver Lee at nagtanong, Mr. Cheng, sino ang haharapin mo? Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng, isang matalim na kislap sa kanyang mga mata, at sinabing, sa tingin mo ba ay makakapagpahinga si Nathan Xiong? Sumimangot si Oliver Lee, na nagsabi, si Nathan Xiong ay isang mapanganib na tao, at dapat siyang maparusahan. Kung ako si Nathan Xiong, malamang na mag-ingat na siya. Hindi hula, kundi katotohanan. Sabi ni Andrew Cheng. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Oliver Lee. Si Mr. Cheng ang haharap kay Nathan Xiong. Ngunit kailangan ba ng napakaraming tao para harapin si Nathan Xiong? Nakita ni Andrew Cheng ang pag-aalinlangan ni Oliver Lee, at nanlamig ang kanyang mga mata. Huwag kang magkamali, hindi lang si Nathan Xiong ang haharapin ko, kundi ang buong distrito ng Jiangnan, kasama na ang Underground Chamber of Commerce. Kung tama ang hinala ko, magdudugo ang Underground Chamber of Commerce sa pagkakataong ito. Ihanda mo ang iyong mga tao, papasukin nila ang bayan ng Luofeng ng palihim, magpanggap na mga turista, at huwag mong hayaang malaman ng distrito ng Jiangnan ang plano natin. Dapat tayong maging alerto sa Taijinan Distrito at sa Jinling. Harapin ang buong Jiangnan District. Kailangan pa nating kontrolin ang Jinling. Grabe! Ang mga salitang ito ni Andrew Cheng ay nagdulot ng matinding pagkabigla kina Oliver Lee at Lilibet Chan. Ang lakas ng kanyang determinasyon. Napaka-ambisyoso ng plano ni Mr. Cheng. Ito ay lampas sa kanilang inaasahan.
Ang apat na pangunahing Panginoon sa distrito ng Jiangnan, ito ay hindi isang maliit na labanan. Kung magkakaroon ng labanan, ang daan-daang tauhan ni Oliver Lee ay hindi sapat. Kung sasali pa ang Jinling Spears Fish Club, mas lalala pa ang sitwasyon. Kailangan nilang humingi ng tulong. Ngunit Mr. Cheng, laban sa apat na pangunahing Panginoon sa distrito ng Jiangnan, malamang na hindi tayo sapat. Nag-aalalang sabi ni Oliver Lee. Alam ni Andrew Cheng na kulang ang mga tauhan ni Oliver Lee, ngunit nakagawa na siya ng desisyon at bahagyang ngumiti, huwag kang mag-alala, mayroon akong sariling plano. Wala nang itinanong si Oliver Lee. Nagmamadali siyang umalis sa suite at handa nang umalis. Si Lilibet Chan naman ang naiwan. Biglang bumukas ang pinto ng suite. Pumasok si Maris Lee, puno ng sigla, direktang lumapit kay Andrew Cheng, niyakap siya, at masayang sumigaw, matagal na tayong hindi nagkikita, na-miss mo ba ako? Nagulat si Andrew Cheng. Bakit nandito si Maris Lee? Bakit ka nandito? Tanong ni Andrew Cheng. Binitawan ni Maris Lee si Andrew Cheng, masayang tumakbo sa batang si Milzen. Tumingkayad para asarin ang bata at sinabing, bakit, kung makakapunta ka, hindi ako makakapunta. Medyo sumakit ang ulo ni Andrew Cheng at tumingin kay Lilibet Chan. Sinabi ni Lilibet Chan na hindi niya alam, ngunit walang magawa, Miss, alam ba ni President Lee na darating ka? Napapikit si Maris Lee at niyakap si Milzen at sinabing, masyadong istrikto ang tatay ko. Hindi ako pumunta rito para manggulo. Bakit mo ako pinatahimik mag-isa? Anyway, lumabas na ako. Huwag mo na akong pigilan. Nagmamadaling sinabi ni Lilibet Chan, Miss, ihahatid pa rin kita, sabi ni Mr. Lee. Agad na tumigil si Maris Lee sa pagsasabing, kaya kung pumunta kung saan ko gusto, hindi mo ako mapipigilan. Inilapag ni Maris Lee si Milzen, pagkatapos ay hinayla si Andrew Cheng at nagmamadaling lumabas, at pagkatapos ay bumaling kay Lilibet Chan at ngumiti, Ate Lily, sayo muna si Milzen. Maglalakad-lakad lang kami ni Kuya Andrew. Kabanata 483. Walang nagawa si Andrew Cheng kundi ibaling ang tingin kay Lilibet Chan at kumurap bago sabihin, alagaan mong mabuti ang anak ko. Pagkatapos, hinayla siya ni Maris Lee palabas ng Yingfeng Restaurant. Sa bayan ng Luofeng, lalo pang lumutang ang kagandahan ng tanawin sa ilalim ng dapit hapon. Namumula ang langit, tila naglalagablab ang paglubog ng araw. Malamig na ang simoy ng hangin, perpekto para sa paglalakad at pamamasyal. Ang Luofeng ay isang kilalang lumang bayan na may mayamang kultura. Dito matatagpuan ang mga makikitid na tulay, dumadaloy na ilog, at makalumang istruktura na may asul na tisa at berdeng bubong. Mahigit 10 sinaunang kalye ang matatagpuan rito, at bawat isa ay puno ng kasaysayan at kagandahan. Habang papalabas sina Andrew Cheng at Maris Lee mula sa Yingfeng Restaurant, 3 kaina hinalang lalaki ang pumasok, pinangungunahan ng isang lalaking may tato. Pagtapak nila sa lobby ng hotel, tumango ang lalaking may tato sa bartender sa front desk. Nakuha agad ng bartender ang ibig sabihin at bumulong sa intercom, patayin ang surveillance. Nagpakita ng simbolong respeto ang lalaking may pulgadang buhok bago sinenyasan ang 3 kasamahan. Dumiretso sila sa ika-6 na palapag ng hotel. Isa ang pumwesto sa elevator, isa sa hagdanan, habang 2 naman ang tumayo sa harap ng isang suite. Tiningnan muna ng lalaking may tato ang magkabilang dulo ng pasilyo bago pinakinggan ang tunog mula sa loob ng silid. Nang makumpirma niyang may batang nasa loob, lumamig ang kanyang mga mata at tumango sa kasama. Boom! Sa isang iglap, sinipa ng malakas na lalaki ang pinto, at tuluyang bumagsak ito. Sa loob ng suite, nagulat si Lilibet Chan. Agad niyang itinago ang bata sa ilalim ng kama bago mabilis na sumugod at sinipa ang lalaking pumasok. Boom! Hindi inaasahan ng lalaki ang bilis ni Lilibet. Tumama siya sa pader at saglit na napayuko sa sakit. Gago! Sigaw niya habang pinupunasan ang tiyan. Kumislap ang kanyang mga mata sa lamig at may mapanuksong ngiti sa labi. Matindi ka ah! Hinayla ni Lilibet ang kanyang buhok at itinali ito gamit ang rubber band sa kanyang palso. Lumabas ang matalim niyang tingin. Sino ang nag-utos sa inyo? Ngumiti ng mapanlate ang lalaki habang walang pakundangang hinagod ng tingin ang katawan ni Lilibet. Sino man siya, hindi na mahalaga. Mamaya, siguradong magsisisi kang lumaban pa. Napataas ang kilay ni Lilibet. Alam niyang delikado ang sitwasyon, kaya hindi na siya nag-atubili. Mabilis siyang sumugod. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang mga kalaban.
Malamang, target nila ang bata. At sa puntong iyon, natiyak niya na ang kanilang pagkakakilanlan. Nang makita ng malakas na lalaki ang pagsugod ni Lilibet, ngumisi siya at sinalubong ito ng isang matinding sipa. Mabilis na umiwas si Lilibet, saka bumalikwas at pinakawalan ang isang matinding suntok sa sentido ng kalaban. Ngunit, mabilis na naiharang ng lalaki ang kanyang kaliwang braso. Kasunod nito, pinaikot niya ang katawan at buong lakas na hinampas ang kanang kamao sa dibdib ni Lilibet. Hindi nakaiwas si Lilibet. Pinag-cross niya ang kanyang mga bisig upang harangin ang suntok. Boom! Napaatras si Lilibet at bumagsak sa coffee table. Malamig na ngumisi ang lalaki habang umiling. Hindi mo kaya, babae. Isuko mo na lang ang bata, baka makaligtas ka pa. Nanginginig man sa sakit, pinilit ni Lilibet na bumangon. Muling naghandang lumaban. Ngunit sa loob lamang ng 1 minuto, naibaba siyang muli ng kalaban. Mahigpit na kinurot ng lalaki ang kanyang leeg. Dumilim ang paningin ni Lilibet. Damaloy ang dugo mula sa kanyang ilong, at namula ang kanyang mukha dahil sa kakapusan ng hangin. Akan, tama na. Wala tayong oras. Sigaw ng lalaking may tato habang pumasok sa silid. Napansin niyang nagkalat ang mga gamit dahil sa laban. Bahagyang sumimangot siya. Pumunta siya sa kama at inililis ang kumot. Doon, nanginginig sa takot si Milzen, nakadapa sa ilalim ng kama. Nang makita niyang nakadapa sa sahig si Lilibet, napaiyak ito. Tita Lilibet. Gustong tumakbo ni Milzen patungo kay Lilibet, ngunit malakas siyang sinigawan nito. Takbo, Milzen. Tumakbo ka. Ngunit bago pa siya makagalaw, lumapit ang lalaking may tato. Kinuha nito ang isang ashtray sa bedside table at walang babala itong ibinagsak sa ulo ni Milzen. Boom! Pumalandit ang dugo mula sa noo ng bata. Agad siyang napaluhod, at unti-unting bumagsak sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Lilibet. Kitang-kita niya kung paano nagkalat ang dugo ng bata. Pilit siyang nagpumiglas at sumisigaw. Ngunit wala siyang magawa. Tiningnan ng lalaking may tato ang dagwang ashtray, saka tinapon ito sa sahig at dumura. Sobrang ayoko sa mga bata. Nakakainis. Pagkatapos, itinuro niya si Lilibet sa kanyang kasamang si Akon. Bilisan mo na. Yes, Kuya Joe. Sagot ng lalaki bago buhatin ang walang malay na katawan ni Lilibet at isaklay sa kanyang balikat. Kasunod nito, pinulot niya ang dagwang si Milzen at lumabas ng suite. Sa labas ng Yingfeng Restaurant, tiningnan ni Joe Kiao ang mga tauhan niya. Dalhin sila sa lumang lugar. Hintayin ang utos ko. Ngumiti ang isa sa mga tauhan niya, isang payat na lalaki, at nagtanong, boss, paano naman ang bayad? Matalim na tumingin si Joe Kiao. Kapag natapos na ang trabaho, saka mo makukuha ang pera. Ngumisi ang isa pang lalaking may maitim na balat at pabulong na nagsabi, kahit pa unang bayad man lang, boss. Kahit 100,000. Nagbago ang ekspresyon ni Joe Kiao. Mabilis na sinaway siya ng payat na lalaki. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita kay Boss Joe. Pagkatapos, dinala nila ang bihag sa isang itim na van at umalis. Habang pinagmamasdan ni Joe Kiao ang papalayong sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Nathan Xiong. Tapos na ang lahat. Sa isang kasino, nakangisi si Nathan Xiong habang nilalaro ang kanyang chips. Kasama niya ang 2 sexing banyagang babae. Nang marinig ang balita, humalaklak siya. Ayos. Halika at uminom tayo. Kinuha niya ang isang dakot ng chips at inihagi sa 2 babae. Para sa inyo. Sa isang malabirheng accent, nagpasalamat ang 2. Salamat, Lolo. Mas lalong lumakas ang halakhak ni Nathan Xiong habang humitit ng sigarilyo. Mr. Cheng, tingnan natin kung paano mo ito malalagpasan. Kabanata 484. Sa oras na iyon, si Andrew Cheng ay hinihila ni Maris Lee. Gabi na, at ang Luofeng Town ay tila isang mahabang kwadro na naglalarawan ng kaunlaran. Ang mga sinaunang lansangan ay puno ng mga turista. Sa tabi ng daan, sari-saring mga tindahan ang makikita, prutas, merienda, souvenir, alahas, lahat na. Masigla si Maris Lee, parang isang batang babaeng 13 taong gulang. Kuya Andrew, tingnan mo to, maganda ba? Kinuha ni Maris Lee ang isang peking opera mask, isinuot ito, at nakangiting tinanong si Andrew Cheng. Si Andrew Cheng ay nakapasok ang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at umiling, hindi maganda. Tinaasan siya ni Maris Lee ng kilay at sinabing, ang boring naman.
Maya-maya, may nakita siyang kakaiba at tumatakbo, masaya na parang engkanto. Isang instrumentong pangmusika na gawa sa buto. Souvenir ito ng isang lola. Apo, bili ka na nito. Nakangiting sabi ng lola. Pinatugtog ni Marisli ang instrumento at sinubukang hipan ito. Isang nakakairitang tunog ang lumabas. Biglang nalungkot si Marisli. Ngunit hindi siya sumuko at paulit-ulit na sinubukang hipan ito. Ngumiti lang ang lola. Ngumiti rin si Andrew Cheng. Nakita iyon ni Marisli. Binitawan niya ang instrumentong buto at naglakad, ang mga kamay ay nasa likuran. Ngunit paulit-ulit siyang lumingon. Si Andrew Cheng ay nakatayo sa harap ng maliit na tindahan, pinagmamasdan ang instrumentong buto, tila nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, narating ni na Andrew Cheng at Marisli ang pinakasikat na tanawin sa Luofeng Town, ang Chowfeng Bridge. Isang tulay na bato, mahigit 100 metro ang haba, at ang pinakapaboritong tanawin sa Luofeng Town. Bukod pa rito, ang Chowfeng Bridge ay mayroong isang nakakaantig na love story. Kaya naman, ang mga mag-asawa mula sa iba't ibang panig ng bansa na bumibisita sa Luofeng Town ay tiyak na dumadaan sa Chowfeng Bridge. Si Marisli ay walang pagbubukod. Hinailan niya si Andrew Cheng papunta sa tulay at tinanaw ang malawak na Fangho Lake. Mahinahon ang agos ng tubig, payapa ang mga tao. May mga pulang parol na nakasabit sa tulay, at may mga nagtitinda. Napakaganda ng lahat. Muli, napatingin si Marisli kay Andrew Cheng na nakatayo mga 2 metro ang layo, ang mga kamay ay nasa bulsa, ang mga mata ay nakatuon sa Fangho Lake. Ang gwapong mukha niya ay parang isang prinsipe sa isang kwento. Kinuha niya ang kanyang telepono at palihim na kinuha na ng larawan ang sandaling iyon. Dahil alam ni Marisli na walang pag-asa ang nararamdaman niya kay Andrew Cheng. Mayroon siyang mapagmahal na asawa at isang magandang anak na babae. Lumingon si Andrew Cheng at nakita si Marisli na umiiyak habang nakatingin sa telepono. Nag-aalalang tanong niya, may problema ba? Mabilis na itinago ni Marisli ang telepono, pinilit ang ngiti, at pinunasan ang kanyang mga mata. Wala, may buhangin sa mata ko. Wala nang sinabi si Andrew Cheng. May kinuha siya sa bulsa at iniabot kay Marisli. Pumili ka at bilhin mo na. Namangha si Marisli, nakatingin sa instrumentong buto na hawak ni Andrew Cheng, at sabik na kinuha iyon. Nang mga oras na iyon, nagniningning ang mga ilaw sa Luofeng Town, at may mga paputok sa langit. Tumayo si Marisli sa Chowfeng Bridge, at bigla na lang hinalikan si Andrew Cheng. Mabilis na humiwalay si Marisli, at may mga luhang tumulo sa kanyang mga mata. Salamat sa pagkakataong ito, sabi niya. Natigilan si Andrew Cheng. Nakatayo siya roon, nakatingin kay Marisli, at ang kanyang puso ay puno ng iba't ibang damdamin. Bago pa makapagsalita si Andrew Cheng, umiyak at ngumiti si Marisli, hinawakan ang kamay ni Andrew Cheng. Ngayong gabi, sumama ka sa akin. Simula bukas, magiging parang magkapatid na lang tayo. Wala nang pagtutol. Hinailan ni Marisli si Andrew Cheng at tumakbo. Pagkaraan ng ilang sandali, narating nila ang isang auction house. Maraming mamahaling sasakyan ang nakaparada sa labas. BMW at Mercedes-Benz ang pinakamura roon. Anong gagawin natin dito? Nagtatakang tanong ni Andrew Cheng, nakatingala sa gusali ng auction house. Nakasulat sa ginto ang pangalan, Fang Chao Pavilion. Napakaganda. Isang 3 palapag na gusaling kahoy, na may mga inukit na haligi at mga disenyo, na nagpapakita ng kasaysayan. Narinig ko raw na mayroong isang importanteng bagay na i-auction ngayong gabi sa Fangchao Pavilion, isang bagay daw ng isang babae sa panahon ng Tang. Hindi ka ba papasok at titingin? Masayang sabi ni Marisli. Umiling si Andrew Cheng. Ano naman iyon? Umuwi na tayo, naghihintay na ang hapunan. Hindi pumayag si Marisli, at hinaila si Andrew Cheng papasok. Samahan mo na lang ako, para masaya. Wala nang nagawa si Andrew Cheng kundi sumunod kay Marisli sa Fangchao Pavilion. Subalit, di nagtagal pagkapasok ni na Andrew Cheng at Marisli, 4 na itim na Mercedes-Benz ang dumating sa Fangchao Pavilion. Isang malaking eksena. Huminto ang mga sasakyan, at binuksan ng mga bodyguard ang pinto ng Mercedes S-Class sa gitna. Unang lumitaw ang magagandang puting paa sa pulang carpet, nakasuot ng mga kristal na takong. Sunod ay ang puting maluwag na pantalon, isang fitted top, at isang puting, low-cut sleeveless jacket. May malalaking salamin siya at isang pulang cap. Napakaganda. Isang tunay na kagandahan.
Pagkababa ng babae sa sasakyan at pagtanggal ng salamin, lahat ng tao sa Fengchao Pavilion ay namangha sa kanyang kagandahan. Miss Cheng, maligayang pagdating. Sabay-sabay na bumati ang apat na may-ari ng Fengchao Pavilion na nakapila sa pintuan. Ang eksena ay nagdulot ng maraming usapan. Grabe! Hindi ako nananaginip. Lumapit ang apat na Golden Phoenix ng Fengchao Pavilion para salubungin siya. Sino kaya yung babae? Unang beses kong makita na magkakasama ang apat na Jinfeng. Magiging exciting ang auction ngayong gabi. Hindi nyo pa alam, may misteryosong bisita raw na nag-book na ng isang bagay ng isang concubine ng Tang Dynasty, at nag-alok daw ng 300 milyon. 300 milyon. Napakataas. Nagsimula ang mga bulungan. Nabalitaan nilang lahat na may auction ng mga mamahaling bagay sa Fengchao Pavilion ngayong gabi. Boss Fang, kumusta? Nakangiting nakipagkamay ang babae sa apat na may-ari ng Fengchao Pavilion. Miss Cheng, pasok po kayo. Pagkatapos noon, pumasok ang apat na may-ari ng Fengchao Pavilion kasama si Miss Chen. Samantala, sina Andrew Cheng at Maris Lee ay nasa unang palapag ng Fengchao Pavilion. Isang exhibition hall ito, na puno ng iba't ibang bagay, tunay man o pekeng. Kaya naman, maraming tao roon. Sino man ay maaaring pumasok at tumingin. Maingay ang paligid. Si Andrew Cheng ay tahimik na naglalakad kasama si Maris Lee. Ngunit may narinig siyang pamilyar na boses sa likuran niya. Aba, Andrew Cheng, nandito ka pala. Isang nanunuya at mayabang na boses. Lumingon si Andrew Cheng at nakita si Lester Cao, na mayabang na nakatingin sa kanya, kasama ang dalawang malalaking lalaki. Bakit nandito si Lester Cao? Aba, si Marian Yang pala ang kasama mo. Sumulyap si Lester Cao kay Maris Lee, na may panunuya sa kanyang mga mata. Tinaasan ni Andrew Cheng ng kilay si Lester Cao. Ano bang pakialam mo? Nang huling beses na nakulong si Andrew Cheng, may kinalaman si Lester Cao. Napansin din ni Maris Lee si Lester Cao, at may disgusto sa kanyang mukha. Kuya Andrew, sino yon? Ang sama ng tingin niya. Kabanata 485. Bulong ni Andrew Cheng kay Maris Lee. Agad na naningkit ang mga mata ni Maris Lee kay Lester Cao. Ang pangit na ito, balak pa palang agawin si Marian Yang. Kaya huminto si Maris Lee, lumapit, at hamarang kay Andrew Cheng. Sinigawan niya si Lester Cao, gusto mong makatikim ng masarap, pero mura ka naman. Sumimangot si Lester Cao, hindi nasisiyahan, at tinitigan ang babae sa harap niya. Mukhang nasa early 20s lang siya, pero napakaganda. Hindi inaasahan ni Andrew Cheng na may ganito pala siyang kasama. Hihi. Umubo ng 2 beses si Lester Cao, hindi pinansin ang pagmumura ni Maris Lee. Tumingin siya kay Andrew Cheng at malamig na nagtanong, Andrew Cheng, kung sasabihin mo kay Marian Yang ang tungkol sa panloloko mo, ano sa tingin mo ang mangyayari? Namula si Andrew Cheng. Diretsyong sumagot si Maris Lee, magnanakaw ka ng ina. Sino sa mga mata mo ang nakakita sa amin na naglalako? Ang dumi naman ng isip mo. Katulad mo, hamak, walang hiya. Napahiya si Lester Cao. Paulit-ulit siyang nasigawan ng isang babae. Parang isang luwad na figure na nanginginig sa galit. Anong sabi mo? Ulitin mo. Malamig ang tingin ni Lester Cao kay Maris Lee. Oo, Lester Cao? Ano? Susuntukin mo ba ako? Sige, suntukin mo ako. Tingnan natin, hamak na lalaki, kung paano mo susuntukan ang isang babae sa maraming tao. Hindi natakot si Maris Lee, nagtaas ng dibdib, at lumapit kay Lester Cao. Nanlaki ang mga mata ni Lester Cao at umatras ng ilang hakbang. Nais niyang suntukin si Maris Lee pero hindi niya magawa. Sumusobra ka na. Galit na sabi ni Lester Cao. Ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na pangyayari. Umiling si Maris Lee at sumigaw, bastos. 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 Malakas ang sigaw ni Maris Lee, at narinig ng mga tao sa exhibition hall. Maraming tao ang nagsilapit. Tinuro nila si Lester Cao. Aba! May ganito palang mangyayari sa Fengchao Pavilion. Ang kapal ng mukha. Mukhang aso, pero ganyan ang ginagawa. Security. Palabasan nyo yung mga yan. Pinag-uusapan nila si Lester Cao. Naninigas ang mukha ni Lester Cao, at sinigawan ang mga bodyguard niya, tama na. Nagbanta rin ang 2 bodyguard. Nagpanggap si Maris Lee na umiiyak, at nagdrama sa mga tao. Mga kaibigan, tulungan niyo ako.
Hinabol niya ako ng 3 kanto, sinabi niyang kailangan ko siyang samahan ngayon uminom. Hindi ko siya kilala, naglalaro lang ako kasama ng mga kaibigan ko. Gusto niya akong pilitin. Huhuho. Napahanga si Andrew Cheng sa pag-arte ni Maris Lee. Napakagaling, mas magaling pa sa mga bagong artista. Ang mga lalaki, nakakita ng maganda at inosenteng babae na umiiyak, ay nagalit. Aba! Gago to. Bugbugin natin siya. Mukhang mayaman na anak, inaabuso ang pera ng pamilya. Bugbugin niyo siya. Mga pre. Huwag nating hayaang makaligtas tong gagong to. Ako na ang unang susuntok. Maraming tao ang sumugod kay Lester Cow. Sunod-sunod ang mga suntok. Hindi na alam ni Lester Cow ang gagawin. Pinoprotektahan siya ng mga bodyguard niya, pero nakatingin siya kay Maris Lee at Andrew Cheng mula sa likod ng mga tao. Tinaasan ni Maris Lee ng kilay si Lester Cow, niyakap ang dibdib, at sinenyasan si Andrew Cheng. Naningkit ang mga mata ni Lester Cow. Boom! May isang lalaki ang sumuntok sa kaliwang pisngi ni Lester Cow. Natambas si Lester Cow. Itinuwid niya ang ulo, nakatingin sa galit ng mga tao at sumigaw, "Sino yun? Lumaban ka sa akin." Ngunit tinamaan siya ulit. Boom! Sunod-sunod ang mga suntok. Dapat kang lumaban kung susuntukan ka. Gago! Huwag kang duwag. Maingay ang paligid. Nagtago si Lester Cow sa likod ng mga bodyguard, hawak ang kanyang ulo. Dinala siya ng mga bodyguard palabas ng exhibition hall at papunta sa ikatlong palapag. Snap! Sa isang mamahaling kwarto sa ikatlong palapag, namamaga ang ilong ni Lester Cow. Binabasag niya ang isang set ng tsaa sa galit. Damn Andrew Cheng. Hindi tayo magkasundo. Hulihin niyo yung dalawa, at alamin kung ano ang dapat gawin sa kanila. Tumingin si Lester Cow sa exhibition hall mula sa bintana ng kanyang kwarto. Bilog ang Feng Chao Pavilion, parang isang sinaunang teatro. Samantala, sa isa sa pinakamalaking kwarto sa ikatlong palapag, isang magandang babae ang nakatingin sa exhibition hall mula sa bintana. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng anino. Nakatingin siya sa 2 figure sa unang palapag. Walang nakakaalam kung sino ang kanyang pinapanood o kung ano ang iniisip niya. Ngunit unti-unting ngumiti ang kanyang mga labi. At ang ngiting iyon ay parang simoy ng tagsibol sa Feng Chao Pavilion. Miss Cheng? Ang huling item? Ang bagay ni Jindy, ay para sa iyo. Sa kwarto, ang panganay na kapatid ng 4 na Golden Phoenix sa Feng Chao Pavilion ay nagsalita ng magalang. Inalis ng babae ang kanyang tingin, tumingin sa Golden Phoenix, at nagtanong, "Walang problema." Tiwala ang sagot ni Cindy Fang, "Miss Cheng, walang problema. Inasikaso na namin lahat. Magiging maayos ang lahat, at ang presyo ay ayon sa gusto ni Miss Cheng." Tumango si Miss Cheng, umupo, at sinenyasan ang kanyang mga kasama. Ito ay isang maliit na regalo kay Boss Fang. Ang isang kasama ay naglabas ng platinum card at ibinigay ito kay Cindy Fang. Nang makita ni Cindy Fang ang card, nanlaki ang mga mata niya, at huminga ng malalim. Ito na. 6 na taon na siyang naghihintay. 6 na taon na niyang inihanda. Sa wakas, dumating na ang araw. Ang karapatan na makapasok sa pavilion. Iilan lang ang nakakapasok sa Baijun Pavilion, 11 lang. Lahat sila ay may malalakas na koneksyon. Ang makapasok sa Baijun Pavilion ay nangangahulugan ng pagiging pinuno ng libu-libong tao, at pag-access sa maraming resources. Ang karapatang ito ay ibinibigay lang sa isang tao kada 3 taon. 6 na taon nang naghahanda si Cindy Fang, at sa wakas, siya na ang susunod. Siya ang ika-12. Pagkaraan ng ilang sandali, yumuko si Cindy Fang kay Miss Cheng at nagpasalamat. Mahinahon na sabi ni Miss Cheng, "Boss Fang, ito ay tiwala ng Panginoon. Sana ay hindi mo kami mapapahiya. Gagawin namin ang lahat. Ang pamilya Fang ay handang mamatay para sa Panginoon." Maluwag na sabi ni Cindy Fang. Sinenyasan ni Miss Cheng ang lahat na umalis. Mahigpit na hinawakan ni Cindy Fang ang platinum card. May relief ng isang palasyo sa harap, at ang nakasulat sa likod ay, "Pavilion." Simbolo ito ng kapangyarihan. Kuya, sa wakas, tapos na ang paghihintay. 6 na taon. Makakamit na ng pamilya Fang ang tagumpay. Masayang-masaya ang 3 kapatid, nakatingin sa platinum card. Punong-puno ng excitement si Cindy Fang. Magmadali kayo at maghanda. Ngayong gabi, dapat walang gulo. Ito ang unang pagkakataon na magtatrabaho si Miss Cheng para sa Panginoon, kaya dapat maging maayos ang lahat. Opo.
Nasa sabik ang tatlong kapatid. Samantala, si Andrew Cheng ay nasa isang sulok ng exhibition hall, at sinusubukang tawagan si Lilibeth Chan. Pero hindi sumasagot. Anong nangyari? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.